masyado hong malamya ito hong ating administrasyon na ito. Kulang. Anak ng teteng naman oh. Nakapag-party-party na kayo ng maluho. Nakarating ka na dyan sa Estados Unidos habang nagsasalita ka tumutulo ang sipon. Eh yung mga kababayan natin hanggang utos ka lang. Ano pa ang kaya mong gawin? Diyos ko, the only thing you can do is find fault against Duterte. That's what you can do. O tama yung sinasabi nila that what we have right now is a lame duck president. Yun ang kanilang sinasabi. Hindi nila pwedeng itanggi. Well, andyan naman kasi yung atakdog ng Malacanang, kaya pilit na pagtatakpan nila ito. Parang ang taas ng boses ko ngayon. Mahigit isang dekada ng tapang. Tapang ng nainom ko. Tumas ang boses. Ay, good morning mga sip-sip! Good morning! How are you doing? It's Thursday in the morning, March 12, 2026. Good morning! Kumusta na mga sip-sip? Nakaisang taon na kayo ngayon. Yung mga sip-sip sa administrasyon. Unang-una dyan, si John Vic Remulla. Bakit? Abay, isang taon na ho, simula ho ng kidnapin nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at isuko doon sa Integrated International Corrupt Center. International Criminal Court. Ayun, ICC. Ang sulat ng International Corrupt Center. Yan ho yung ginunita kahapon. Kaya meron ng ilang mga grupo patuloy ho na sumisigaw kontra dito ho sa ginawa nilang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bay, mantakin ho din nyo, isang taon na pero ala pang nangyayari halos dun sa kaso. Hindi pa matapos-tapos yung confirmation of charges. Tinitingnan natin pero wala na hong umaasa na ito ho'y mapagbibigyan pa. Bagamat patuloy ho ang kanilang pagsusumikap. Dahil kahapon din ay isinumiti ho ng samahang Tay Kami Naman. Tama ba yung pangalan ng grupo? Tay Kami Naman. Yung kanilang petisyon na dumaan ho sa maraming pagsubok para makapangalap ho ng pirma ng mga mamamayang Pilipino na magsisignify sa naisin ng nakararaming Pilipino na pauwiin ho dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dito litisin sapagkat ang pagsuko sa kanya doon ho sa ICC ay isang pagpapakita ng karuwagan ng administrasyong ito. Pagpapakita ng kawalang bayag ng administrasyon na ito. Sapagkat hindi nila kayang harapin ang katotohanan. Hindi nila kayang harapin na wala silang magagawa sapagkat mas gusto ng taong bayan na makita sa mga headlines sa dyaryo, sa Abante at Abante Tonight, na ang headlines ay mga adik na kriminal pinatay kesa sa mga batang walang kamalay-malay pinatay ng mga adik. That is what happening right now. At ngayon ay patuloy hong dumadami at tumataas ang krimen. Nasabi ho ng sip-sip na si John Vic Remulla ay bumababa daw ho ang krimen dito sa Pilipinas. Katarantaduhan ninyo! Di ba nga? Sus Mariosep, kahapon na lang Ay kahapon ba o kaninang madaling araw? O gabi? Kaninang gabi kasi gabi pa rin technically Isa hong senior citizen ang hinold up dyan ho sa may Camyas sa K6 Street dyan sa may West Camyas Barangay West Camyas hinold up ng isang nakamotor. Mantakin ninyo, 800 piso na ang pera nung biktimang senior citizen. Pinagtyagan pa ng hold-upper.
Yan ba'y masasabi mong bumababa ang krimen? Halos gabi-gabi ay may balita ng holdapan. Yung iba'y hindi na nababalita. Oh. Yung iba'y hindi na ho nababalita pero mababasa mo na. Kagaya na lang halimbawa yung nangyari doon sa anak ng kaibigan namin, hindi ba ga? Na hold up. Kung hindi ko pa ho tinanong kung bakit kasi dumaan sa feed ko, parang may problema. Kaya sabi ko, ma'am, anyari? Yung palang anak niya na hold up, kinuha yung kanyang gadget, kinuha ang kanyang pera habang pauwi galing sa OJT o yung on-the-job training. Yan ba'y nabalita? Hindi. Sapagkat hindi naman lahat, we must admit, hindi lahat ng istasyon ng pulis naiikutan ng ating mga roving reporters ng kahit na anong mga istasyon ng radyo at telebisyon. Hindi lahat. Hindi lahat. Pero hindi ho totoong bumababa ang krimen. Ang totoo niyan, lalo hong dumadami ang katarantaduhang nangyayari sa gitna ng dilim. Abante Pilipinas. Yun naman ang totoo niya. Kaya mabuti na nga lang, at least doon sa Bacoor City, pinagaganda at pinaliliwanag nila ang lahat ng mga kalsada ron. Dahil alam naman natin na ang nangyayari, ang lagim ay nangyayari sa gitna ng dilim. Di ba ga? So at least yun ang ginagawa doon. Dito ho sa atin, sa lungsod sa Kamaynilaan, marami ho ditong mga lugar na madilim. Kaya kung minsan yung iba hindi na umuuwi sapagkat baka sa gitna ng dilim sila ay atakihin ng mga masasamang loob. That is what happening. Diba ga? Kaya wala masyado hong malamya ito hong ating administrasyon na ito. Kulang. Ultimong yung ating mga kababayan na nandun ngayon sa gitnang silangan hanggang ngayon may problema pa. Hindi pa nila nalulutas. Anak ng teteng naman nakapag-party-party na kayo ng maluho, nakarating ka na dyan sa Estados Unidos habang nagsasalita kang tumutulo ang sipon. Yung mga kababayan natin hanggang utos ka lang. Ano pa ang kaya mong gawin? Abante Pilipinas. Diyos ko, the only thing you can do is find fault against Duterte. Abante Pilipinas. That's what you can do. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Tama yung analysis ng ilang mga eksperto na nababasa ko at napapanood sa social media. Tama yung sinasabi nila that what we have right now is a lame duck president. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Yun ang kanilang sinasabi. Kaya alam kong nakita at napapanood din ninyo yan. Di ba ga? Hindi nila pwedeng itanggi. Well, andyan naman kasi yung attack dog ng Malacanang, kaya pilit na pagtatakpan nila ito. Di ba ga? Yun ang katotohanan dyan. Bueno,